Guys, naka-receive naman tayo ng 4,000 pesos. Buong buo ha, yung loan app na to ay walang kaltas. Installment pala. So yung loan ay nanggagaling sa kay Mega Peso na registered, na download sa Google Play Store at sa iOS. Pero guys, dapat nyo siyang kilalanin bago nyo siyang utangan. Kung gusto nyo makilala tong si Mega Peso kasi this is my third loan. So keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here and dito, loan apps po yung pinag-uusapan. Hindi po ako nagpo-promote, wala akong online links, product tags, meron from Shopee. Yung dito, nagbibigay lang po ako ng tamang expectations. Pinapasilip ko sa inyo kung ano yung okay, ano yung hindi, ano yung pikit mata na lang tayo. So this video is not sponsored. Kung bago pa kayo dito guys, subscribe na kayo because ito yung topics na pinag-uusapan natin and hit that bell notification button para kung yung video ko ay yung super legit. Tulad ng tinapi ko last time, this one, okay? Then, hindi nyo mamimiss pag bagong labas. Just so you know guys na itong si Mega Peso, yung loan app na pag-uusapan natin today, it is nowhere near Bilis, Credivo, Salmon Credit, even if itong si Mega Peso ay SEC registered. Planin muna natin siya dito sa video na to guys So wag nyo munang i-download kasi baka maging mega din yung problema nyo. Usually kung first time mo, hindi po siya 5 minutes or 2 minutes. Sometimes matagal bago mo malalaman kung approve ko or reject. Pero nung na-approve ako, okay, wala pala siyang kaltas. Pero I didn't like it because 14 days. 14 days lang siya. Bakit pinipresent niya na 3 term siya when parang 14 days pa lang bayad ka na? Pero may isa tayong viewer na nagsabi pwede pa lang siyang installment. But is it really installment? If you wanna see details about my first and my second loan, you can go to these videos. Andun po yung lahat ng details na gusto nyo malaman. Because here, let's just talk about what you can expect on your succeeding loans. Alam niyo, nag-film ako kahapon ng video and naka-glasses. Kahit na ako mismo nadidistract ako pag nakikita ko yung glare sa glasses. I try my best na with my videos, naka-contact lens. So if you like the color of these lenses, charot! Nag-plug in pa. Sabi ko sa inyo, wala akong Ola links. Shopee product links meron Ito po siya and I got this from EO Optical. Very affordable and comfortable po sa mata. So kung gusto nyo ganyan, pwede nyo bilhin na walang grade, pwede ring may grade. Meron tayong product link dito sa video na to. Balik na tayo dito kay Mega Peso under sa kay Saymarch. Saymarch is registered and well, submitting entity sa CIC. So technically, it is legit. But being legit, it doesn't mean that it is okay. Like, mapapa-wow ka talaga pag nakita ko yung ads niya. Pero, for a while, hindi ko to inutangan. Mga 1 month na, hindi ko na to binalikan dahil it's confirmed. Tatawag po sa reference. Tatawag sa reference kasi one day before my due date sa last kong loan, tumawag siya. Hindi ko nasagot kasi nasa banyo ako. At bigla siyang tumawag dun sa isa kong reference. May other number. At ayun, maangas guys yung kolektor. Kasi I would understand why they would encourage you na magbayad early para umutang ulit. Sabi ko, I'm not interested. Nagalit guys. Sabi ba't ganyan ka magsalita? Siyempre, ba't mo ako sasabihin magbayad ng maaga para umutang ulit? Ano ka ba? Hindi to buy one take one na shampoo. Pinag-iisipan to. Plus the fact, taas ng interest niya ha. Anyway, so that's a thing of the past. And ngayon nakita ko yung mga ads niya. I thought I should make another video because I found out na meron naman pala talaga siyang hulugan. 3 terms. Pero parang hindi naman totoong 3 terms to. Marketing BS to. But guys, rest assured, pag na-approve kayo sa loan app na to, nag-i-increase po siya pagkatapos ng loan mo. At first at second loan ko, single payment lang siya. Itong 4,000 ngayon, ito na yung installment. Pero like I said, budol na budol talaga siya guys Ganito po kasi yung drama niya, which for me doesn't still make sense. So 4,000 po kasi, di ba? Dashboard pala makikita mo na parang single payment siya. Lumalabas na after 14 days, babayaran mo siya ng 5,706. Go-offer siya ng maliit, very maliit na discount kung magbabayad ka early payment. Ngayon, early payment na yung tawag niya sa 14 days. Anyways, meron siyang installment na option na hindi mo yan basta-basta nahahanap. Lalabas lang yan, pumunta ka sa window na to at kinlik mo to. And doon mo makikita na meron pala siyang pa-terms na, for example, 14 days, pwede ka mag-partial 3912. Then on your second term, which is 1 month after, 944. And then yung third loan term mo, which is another month after, so 3 terms, 944. Take note na 14 days after palang bayad ka na. Di ba yung principal 4,000 pero yung pinababayaran niya so 3,912. Naglolokohan tayo dito sa ganyan Ginagamit niya lang yung 3 months or yung 3 terms
para ma-justify yung taas ng kanyang service fee or yung kanyang interest. So, hindi maganda yung ganitong term, hindi maganda yung installment. Marami tayong mga loan apps na nag-offer ng installment na yung talagang totoo na dinivide talaga yung loan mo, yung totoong installment. Ito parang pautot lang eh. So, uutangan mo pa ba yung loan app na to knowing na ganito siya? Ang taas ng interest niya ha, for me, it's a no-go plus. Parang na-trauma ako dun sa last naming usapan ng agent. At kahit na nasagot na yung quote-unquote ng reference ko, yung call, ay, grabe, tawag pa rin siya ng tawag, mga best, tapos text ng text. At tumigil lang siya nung nagbayad ako. So, kung gusto nyo talagang magpatuloy sa ganitong klaseng loan app, well, may warning na kayo ha. Nasa inyo yan kasi registered naman siya. Madadownload po siya sa Google Play Store and sa iOS, and sabi niya nagpapahiram daw siya ng up to 50,000 pesos, which I think pag naka 50,000 pesos ka ng level, buo naman siyang matatanggap. Please, pag-isipan ng mabuti kasi ang taas po ng interest niya ha. Kanyang terms na sinasabi pa, utot lang yan, drama lang yan, pero parang hindi naman siya totoong installment. Para lang masabing installment at para lang ma-justify yung taas ng interest niya, kaya yun, 3 months. So yung loan app na to, hingi po ng iba't ibang permissions, magpa-agree po siya doon sa privacy policy niya. And hingi po siya ng active mobile number and then magpapa-verification po siya. And by proceeding, you're agreeing to the privacy agreement and the registration agreement ng loan app na to. And syempre, papakita niya sa yung 50,000 pesos pero hindi po yan yung final niyang offer. Hingi po siya ng iba't ibang mga details. And then, if you want to see a step-by-step process talaga ng pag-apply, you can go to my old video. Pero yung mga IDs na tinatanggap niya are, kasama po si National ID, si Postal ID, si SSS ID, UMID, si Pass. Pwede ring driver's license, voter ID, TIN, Pag-ibig, PRC, National ID na digital and the printed version. So, pipicturean nyo guys ha, and dapat follow instructions kayo sa pagpicture ng ID. Magpapa-selfie po siya, and then after that, hingi po siya ng disbursement details. Pwedeng bank, pwedeng e-wallet, but for loan apps na medyo 50-50 yung mga feelings ko guys, binibigay ko GCash na lang. Kahit na iba po yung GCash mo, and this is the part na dapat nag-iingat talaga kayo guys ha. Kahit na iba yung GCash mo na padadalhan, iba siya kaysa sa number na ginamit mo sa pag-sign up, pwede pa rin. Please make sure na tama po yung nilagay yung GCash para hindi po maligaw yung pera kasi another sakit sa ulo din yan. And yung mga contacts na hingin niya, 3 lang. Pero just expect na pwede nilang tawagan yan kung hindi ka sumasagot. Hindi na po siya hihingi ng payslip, so pwede ka lang mag-go. And then pag-click mo ng apply na, lalabas yung initial offer. So yung first yung offer sa akin was 1,000 pesos na pinresent niya as 3 payments. But when my loan was approved, yung first loan ko, buo nga siya natatanggap pero kailangan naman siyang bayaran in 14 days. Hindi pa po lumabas yung pa 3 terms niya on my first loan. Saka pa lumabas on my third, which is 4,000, which parang, like I said, ilang beses ko talagang uulitin to. Drama lang talaga yung 3 terms niya para lang ma-justify yung interest. So, ang mahal po ng interest niya. Kung ako lang yung masusunod guys at kung makikinig kayo sa akin, then I would avoid this loan app. Kasi kahit na legit siya, quote-unquote legit, registered. Pero hindi po maganda, hindi po impressive yung mga terms niya. Ang mahal ng interest. Can you just imagine how much you're gonna pay for pag nasa 50,000 pesos ka ng level? So, para sa akin tong si Mega Peso, kung pwede lang iwasan, please, iwasan na lang. I'm not happy about Mega Peso. No. Hindi ako impressed sa kanya. At kung pwede siyang iwasan, iwasan nyo guys. So, yun lang guys, and I hope to see you on my next vlog. Thank you so much for watching. Bye-bye.